Yan, magandang hapon at Happy New Year mga karadyo Agri at welcome po sa panibagong episode ng Patok. Isa na namang masaya at makabulang episode itong pag-uusapan natin ngayon, partner. At syempre, meron tayong hatid ang bagong kaalaman at good vibes. Muli po ako si Vina. At ako naman si Rose. Ayan, magandang hapon at Happy New Year din sa lahat ng karadyo Agri natin na nakatutok ngayon, nakatune in at laging sumusubaybay. Ayan, welcome sa ating masayang tambayan tuwing hapon. Ayan, panibagong taon at panibagong episode na naman ang ating iyahain at pagsasamahan ngayong hapon. Talaga namang ramdam ko na yung ganda ng vibes ngayong 2025, yes, partner. Oo. Ikaw, partner, kumusta ka ba? Kumusta ba ang pagpasok ng 2025 sa'yo? Ako, partner, personally, sobrang excited ako ngayong 2025. Siyempre, New Year, di ba? New vibes at siyempre, bagong topic din para sa atin ngayon. Kaya naman, bago tayo magsimula, batiin muna natin ang lahat ng ating mga karadyo Agri na nakatune in sa ating live via Facebook page ng Radyo Agri 90.1 FM. At syempre, babatiin din natin ang ating Director 4, Sir Junicio G. Alvindia, ang ating Director 3, Sir Joel Vidator, ang ating mga MANCOM member, ang ating mga division chiefs, and yung mga section chief din natin. At syempre, hindi natin kakalimutan, partner, batiin yung ating mga security personnel and yung mga utility workers natin. At syempre, ang masisipag na empleyado po ng PhilMec, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, magandang hapon at para rin naman sa mga first-time listeners natin. Yan, welcome na welcome kayo dito sa ating programa. Yes. Ayan, partner, para sa mga naniniwala sa swerte. Ikaw ba naniniwala ka sa swerte, partner? Medyo. Ayan, at sa mga stars, ganyan, destiny yan. Para sa inyo itong topic na pagsasamahan natin ngayong hapon. Yes. Tama ka dyan, partner, at gusto ko yan, ha. Syempre, ready na ba kayo mga karadyo Agri? Ready na ba kayong makinig? Kasi ako ready na. Dahil pag-uusapan natin ngayon yung horoscope para sa taong ito. Syempre, for sure, madaming nag-aabang dito. Disclaimer lang po, ang mga babanggiting naming readings ay nakabase lang sa astrology.com. Yan. Aalamin natin yung mga sinasabi ng mga bituin para sa atin ngayong taon. Yes. Yan pera ba ang swerte mo? Sana, di ba? O sa pag-ibig. Ngayon, yung mga single, magkakajowa na ba kayo? Kaya tumuto kayo. Kaya baka naman sa career. Yan, lahat yan, partner, pag-uusapan natin. Kaya abangan nyo yan, mga karadyo Agri. Yes. Bago tayo magsimula, partner, i-shoutout po muna natin si, Dan Cherry, Sharawat daw po sa LGU ng San Jose. Especially sa Assessor's Office. Hello po, magandang hapon. At thank you sa pakikinig. Syempre, di ba, partner, i-shoutout natin din yung mga solid na nakikinig sa atin at yung mga taga-ACD din. Syempre, hindi natin kakalimutan yan. Hello po, ACD fam. At yung mga gusto pong magpabati or magpa-shoutout, comment lang po kayo sa aming comment section. Ayan. At syempre, di ba, babatiin din natin si Jebong Escobar. Wow, ayan, hello. ICTS, belated happy birthday. Wow, belated happy birthday po. Ayan, at huwag natin kalimutan kung may mga tanong kayo tungkol sa topic o yung mga gusto nyong ma-share, kagaya ng mga New Year's resolutions, o i-comment lang yan, babasahin natin yan mamaya. Yes, excited na ako, partner, kasi sobrang daming pasabog for today, 'di ba? Syempre, lalo na sa mga naniniwala po ng zodiac sign dyan. At kahit sa mga curious lang na gustong malaman yung kapalaran nyo ngayong 2025, eto na yung chance nyo para malaman kung ano ba yung sinasabi ng mga bituin sa inyong kapalaran ngayong taon. Yun, yan, partner, mukhang madami tayong isi-share. Pero teka, bago natin isa-isahin ang bawat sign, pag-usapan muna natin ano nga ba ang zodiac. Ito, partner, alam mo ba, partner, na yung zodiac ay nakabase daw sa posisyon ng araw, buwan at mga planeta noong ipinanganak ka. Tama ka dyan, partner, ha?
Tapos, ang zodiac sign din ay nahahati sa 12 na bahagi. At ang bawat bahagi ay tumutukoy sa isang zodiac sign na may sariling personalidad, lakas at kahinaan. Yan, ang bawat zodiac sign ay may kanya-kanyang elemento, yung tubig, apoy, hangin at lupa na nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa ating mga katangian. Yan, halimbawa nga partner, yung mga fire signs tulad ng Aries, Leo at Sagittarius ay passionate at dynamic. Habang ang water signs tulad ng Cancer, Scorpio at Pisces ay emotional at intuitive. Ayan. Saka alam mo ba, partner, na bawat sign ay merong connection din sa planetary ruler nito. Halimbawa, ang Mercury ang namumuno sa Virgo at Gemini, kaya sila magaling sa communication at analysis. O di ba, kaya sa relationship dyan or yung kahit sa friend, alam nyo na kung anong sign ang swak din sa swak din sa mga dynamics nyo. Sa true partner. At ang pinaka nakakatuwa, bawat zodiac sign ay may respective aspect sa buhay na madalas nating sinusuri. Yan kagaya sa pag-ibig, career, at life in general. Kaya kung naghahanap ka ng inspirasyon at gabay, perfect talaga tong episode na to para sa inyo. Tama ka dyan, partner. Pero bago natin simulan ang rundown, tandaan mga karadyo agri, ang astrology ay hindi 100% na prediction ng ating kapalaran. Isa itong paraan para sa self-reflection at pagiging gabay lamang. Yan, kaya sa mga nakatutok, wag bibitiw dahil ilalatag na namin ang mga hula or mga prediction nga para sa mga bawat zodiac sign ngayong 2025. Yan, kumuha na kayo ng ballpen siguro tsaka notebook para i-list down. Yan. At ito pero bago namin ilatag ay siguro bibitinin muna namin kayo para sa isang quick music break. Yan, manatiling nakatutok dahil magbabalik ang patok dito lamang sa Radyo Agri 90.1 FM, Filmec.
And we're back mga karadyo Agri. Ready na ba kayo para sa ating zodiac sign rundown? Ito na yung mga pinaka-inaabangan talaga ngayong episode natin. Kaya makinig kayong mabuti at baka masagot na ang inyong mga tanong, mapa-love life, career at life in general pa yan. Pero bago ang lahat partner, gusto ko lamang basahin yung ating comment section. Andyan, sabi din ni Miss Dan Cherry, shoutout daw po kay JM Francisco. Hello po. At siya ay isang Gemini. Siyempre, nag-comment din si Kuya Noel. Nakita ko, watching from Mount Pulag. Wow. Grabe, nasa Mount Pulag na. Signal pala dyan. True. Ayan, magandang hapon. Ayan, currently, meron na tayong 5 million viewers na nakatutok para malaman ang kanilang kapalaran ngayong 2025. Yan. So, ngayon simulan na natin siguro, partner, no? Ayan, unang-una no yung Aries. Yan. Ang mga sign para sa mga Aries ay ang mga fellow fire signs nila, Leo, Sagittarius, at ang air signs gaya ng Gemini, Libra, and Aquarius. Ang kanilang maswerteng kulay ay red. At ang maswerteng numero naman nila ay 7. Wow! Nakinig ba yung mga Aries dyan? Naglista ba kayo? Ngayon naman, partner, mukhang exciting talaga yung taon na to para sa mga Aries, no? Pero, dadako naman tayo ngayon sa steady at practical na mga Taurus. So, Taurus naman tayo at ang mga taong mapagpasensya at sabi nga nila, lalo na sa mga love for the finer things in life, sila yung mga tinatawag na ganon. So, ano kaya ang hatid ng 2025 sa kanila? So, para po sa pag-ibig ng Taurus, kailangan ng pasensya, di ba? Magiging challenging ang simula ng taon dahil maaaring magkaroon ng misunderstanding o pagdududa sa relasyon. Pero sa kalagitnaan ng taon, unti-unti ding lilinaw ang lahat. At makakamit mo ang pagmamahal na deserve mo. Uy, diba? Sa career naman ng mga Taurus, ang sipag at tiyaga mo ay magbubunga dahil malaking tagumpay ang makakamit mo ngayong taon. Isa ito sa mga pinakamagandang taon para sa career mo, diba? At kaya i-maximize mo yung opportunity na darating sa'yo. And sa life naman in general, alagaan mo ang sarili at huwag kakalimutang bigyan ng pansin ang iyong kalusugan, lalo na sa gitna ng stress. So, ito yung mga most compatible na mga zodiac sign para sa'yo. Andito yung Scorpio, Cancer, Pisces, Virgo, and Capricorn. Ang maswerteng kulay mo ngayong taon ay berde o green at ang maswerteng numero mo ay number 4. Wow, grabe naman yun, partner. Kahit medyo slow start ang mga Taurus, ngayon mukhang worth it naman ang paghihintay nila. Yan. Yes. So, let's move on to the lively and witty Geminis. Yan. Para naman sa mga Gemini known for their duality at natural charm. Yan. Mukhang exciting ang mangyayari sa kanila ngayong 2025. Yan, para sa pag-ibig. Unahin na natin. Puno ng excitement ang love life mo ngayong taon. Yan. May possibility ng bagong relasyon para sa mga single, habang ang mga nasa relasyon ay makakaranas ng deeper connection. Yan, tandaan lang na maging honest sa nararamdaman mo.
Yes, para naman sa kanilang mga career ay ang team projects o collaborations ay magiging susi o tagumpay mo ngayong taon. Yan, gamitin ang likas mong galing sa komunikasyon para umangat sa trabaho. At sa kanilang namang buhay ay mag-focus sa time management para maiwasan ng burnout. I-balance ang trabaho, pamilya at self-care. Ang kanilang most compatible signs ay ang Aquarius and Aries. Ang mga maswerteng kulay naman nila ngayong taon na yung dilaw or yellow. At ang lucky number naman ay number 5. Ayan, talaga namang adventurous ang 2025 ng mga Gemini dyan. Pero partner, handa ka na ba para sa emotional and nurturing na mga Cancer? Ready ka na ba, partner, malaman? Yes, partner. May kilala akong Cancer. Ay, meron kang kilala. Ayan, mga karadyo, agree. Kung ikaw ay family-oriented at mahilig mag-alaga ng iba, ito na nga yung para sa'yo. Diba? Pag-ibig, para sa pag-ibig ng ang Cancer, ito ang taon para sa self-love. Ayan. Maaring hindi pa dumadating ang tamang tao pero wag kang magmadali, diba? Mahalaga na mahanap mo muna ang iyong kasiyahan sa sarili mo bago ka maghanap ng pupuno pa ng pagmamahal. Yan, career, mag-iingat sa impulsive decision na maaaring makasira sa plano mo. Ayan, mag-ingat kayo mga Cancer ha. Mas mabuting maglaan ng oras para pag-isipan ang mga gagawing hakbang sa trabaho. And sa life naman in general, magiging mapayapa ang 2025 mo kung magpo-focus ka sa family at syempre sa sarili mo and sa mga friends mo. Yan, bigyang halaga din ng quality time na kasama mo sila. Most compatible naman, ito yung mga fellow water sign mo like Pisces and Scorpio. Ang maswerteng kulay mo ay color white o puti at ang maswerteng numero mo or number ay number 2. Wow! Self-love ang atake ng team ng mga Cancer ngayon 2025. Pero paano kaya ang mga bold at confident na mga Leo? Ayan. Let's find out. Para naman sa mga Leo, no, mga natural performers at leaders. Siguradong maraming spotlight moments ang naghihintay para sa inyo ngayong taon. Sa pag-ibig, ikaw ang magiging center of attention ngayong taon. Yan, maraming hanga at magkaka-interes sa'yo, pero mahalaga na piliin ang taong tunay na magpapasaya sa'yo. Ayan, sa career naman ay ang panahon para ipakita ang leadership skills mo, makakamit ang promotions o bagong opportunities kung magiging proactive ka. At sa life in general naman ay maging bukas sa feedback mula sa iba, ang pagiging receptive sa suggestions ay magpapaganda ng daloy ng iyong taon. At ang kanilang most compatible signs ay ang Aries, Sagittarius, at yung mga kapwa nila air signs na Gemini, Libra, and Aquarius. Ang kanilang lucky color ngayong taon ay gold or ginto. Ang kanila namang lucky number ay number 1. Ayan. Bago tayo dumako, partner, sa susunod na sign na ating babasahin, shout out ko lang ang nanonood ng ating Facebook Live and nag-comment si Sir Cesar Montana. Hello po, watching from Paranaque. Wow! Hello po! Good afternoon po sa inyo. At syempre, dadako na tayo sa fierce na mga Leo, partner. Pero partner, wag nating kalimutan ang mga perfectionist. Diba, tapos na natin yung Leo. Dadako na tayo sa mga perfectionist na Virgo, kung tawagin. Ayan. Ano kaya ang sinasabi ng mga stars sa kanila? Handa ka na bang malaman, partner? Yes, partner. Yan. Sa mga Virgo natin dyan na mga karadyo agree, kung mahilig ka sa organization at pagiging practical, makinig ka dito, no? Pag-ibig po, stop overthinking. Ang taong ito ay para sa tiwala at pagbibigay ng chance sa partner mo o isang bagong tao na darating sa'yo. Sa career naman, mas magiging productive ka kung ililista mo ang mga priorities mo. Ang pagiging organized ang magdadala sa'yo ng success sa trabaho. Sa life naman in general, huwag kalimutang alagaan ang iyong mental health at physical health. Maglaan din ng oras para mag-relax at iwasan ang sobrang pagod. Siyempre, ang most compatible naman na signs para sa inyo ay yung Taurus, Capricorn, Cancer, and Scorpio. Ang maswerteng kulay po ay color silver at ang maswerteng number ay number 8.
Uy, practicality talaga ang strength ng mga Virgo. Yes. Yan. Pero from organized, let's move to balanced. So here comes Libra, no? Known for their love of harmony and beauty. Yan. Sigurado nga may romantic vibes ang taon nila. Yan. So sa pag-ibig, no, love is in the air para sa mga Libra. Ito ang perfect na taon para mag-date o magplano ng romantic getaways. Sa mga single, may malaking chance na makilala mo na yung the one. Wow, exciting diba? yan ha. Oo, sa career naman nila, no, ito yung panahon para maging confident sa sarili. Take risk at huwag matakot mag-explore ng bagong opportunities. At sa life in general, ay magiging balance ang kanyang 2025. Kung ipaprioritize ang mga mahalagang bagay tulad ng pamilya at personal growth. Ayan, ang kanilang most compatible signs ay ang Gemini and Aquarius. Ang kanilang lucky color ay pink at ang kanilang lucky number ay 6. Ayan. So, patuloy pa rin tayo sa pagbibigay ng mga advices or yung mga readings natin ngayon. So, dadako na tayo, partner, sa isa na namang zodiac sign. Ready ka na ba? Yes, partner. Ito kasi na yun. ito na yun. Ito na hinahantay ko. Ito na din yun. Kasi ito na yung sign natin, Ito partner. na. Yan. Sa lahat po ng mga Scorpio babies Fellow dyan. Scorpio yan. babies. Ito na po, makinig na tayo kasi ito na ang readings natin ngayong 2025. Ayan. Sa pag-ibig, partner, isang unexpected na relationship ang maaaring dumating. Yan po, para sa mga single dyan na mga Scorpio, may darating daw sa inyo na pag-ibig at buksan din yung puso mo sa bagong posibilidad at hayaan ng destiny na gumalaw para sa'yo. So, setback ka lang dyan. Darating yan. Then, sa career naman, ang taon na ito ay para sa growth. Subukang mag-aral ng bagong skill o mag-attend ng training na magpapalawak ng inyong kaalaman. Sa buhay naman in general, ang pagiging open sa pagbabago ang magdadala ng kasiyahan ngayong taon. Siyempre, ito yung mga most compatible signs, partner. Mga fellow water sign natin, nandyan yung Cancer and Pisces. And siyempre, yung mga earth signs din, like Taurus, Virgo, and Capricorn. Ang maswerteng color natin ngayon ay color black. Ooh. At ang maswerteng number natin ngayon ay number 9. Wow, lucky Nalista ba yun ng mga Scorpio babies dyan? Ang ganda ng transformation energy ng mga Scorpio natin, no? Pero paano naman yung mga adventurous at mga free-spirited Sagittarius? Ayan. Kung mahilig ka sa travel at bagong discoveries, makinig ka na ngayon. Ayan. Yes. Sa pag-ibig naman ng mga Sagittarius, no, adventure ang magiging theme ng love life mo. Magkakaroon ka ng masayang experiences kasama ang partner o bagong makikilala. Sa career naman, malayo ang mararating mo kung magiging consistent ka sa pag-achieve ng iyong mga goals. Huwag matakot sumubok ng bago. Ayan, at sa kanilang life in general, magiging masaya ang taon mo kung magiging open ka sa pagtuklas ng bagong lugar at karanasan. Ang kanilang most compatible signs ay ang Aries, Leo, Aquarius, and Libra. Ang lucky color naman ay blue at ang kanilang lucky number ay number 3. Ayan. So, di ba, ang saya-saya ng mga Sagittarius ngayon? Pero partner, let's slow things down muna ha. Siyempre, andito na tayo sa Capricorn friends natin. Yan, sa mga Capricorn, mga kabato, kung ikaw ay tipo ng tao na seryoso sa goals at eto na yung mga readings para sa'yo. Sa pag-ibig naman ng Capricorn, huwag masyadong mag-focus sa trabaho. Ayan. Bigyan din ng oras ang relationships at syempre, balance ang susi sa love life mo ngayong taon. And sa career naman, ang pagiging hardworking at dedicated mo ay magbubunga dahil malaking tagumpay ang nakikita ngayon sa career mo. And syempre, magplano ng mabuti para mas ma-achieve mo yung mga pangarap mo. And sa life naman in general, planuhin ang goals at sundin ito para maging successful and masaya yung taon mo ngayong 2025. Ang most compatible signs mo naman, andito yung mga fellow earth signs mo like Capricorn, Virgo, Taurus, and syempre andito din yung water signs like Cancer, Pisces, and
Scorpio. Ang maswerteng color nyo po ngayong taon ay color brown at ang maswerteng number nyo ay number 10. Yeah, wow, success-driven talaga ang mga Capricorn, no? Pero partner, ready ka na ba para sa isang quirky and innovative Aquarius? Ready na ba, partner? Ready na, partner. Ayan, para sa mga thinkers at visionaries na Aquarius, siguradong exciting ang horoscope nila ngayon. Para sa kanilang pag-ibig ngayong taon ay makaka-relate ka sa unexpected romance. Ooh. May mga biglaang darating sa buhay mo na magpapakilig sa'yo. At sa kanilang career, ang pagiging innovative ay magiging asset mo. Ipakita ang kakaibang ideas mo sa trabaho at siguradong mapapansin ka. At sa kanilang life in general, mag-explore ng hobbies na magpapalawak ng iyong creativity. Ayan, at ang kanilang most compatible signs ay ang Gemini, Libra, and Sagittarius. Ang kanilang lucky color ay aqua or blue siguro, no? Lapet. At ang kanilang maswerteng numero or lucky number ay number 11. Ayan, ang lakas ng unique energy ng ating mga Aquarius, no? Pero syempre, let's end this with our creative and emotional Pisces. Yan. Kung ikaw ay artistic at intuitive na Pisces, ito na nga ang para sa'yo. Sa pag-ibig, itong taon na ito ay para mas maging expressive sa nararamdaman mo. Kung may gusto ka, ipakita mo or sabihin mo. Magiging malapit ka sa taong makakaintindi sa'yo. Then sa career naman, ang passion mo ang magdadala ng success and huwag kang matakot ipakita ang talento mo. Sa life naman in general, bigyang oras ang sarili at huwag kalimutang magpahinga kapag kinakailangan. Ang most compatible sign mo ay Cancer and Scorpio. Ang maswerteng color mo ay lilac at ang maswerteng number mo ay number 12. Ayan, ang dreamy naman ng 2025 ng mga Pisces. Yan, nakarelate kaya ang ating mga listeners dyan. Ayan, kung nakarelate nga, mag-comment naman kayo kung anong sa palagay ninyo yung mga naging reading sa inyong mga horoscope. Yes. So, yun nga ba, nasagot ba ang inyong mga katanungan sa inyong kapalaran? Ngayong 2025, ayan. So, tama ka dyan, partner. Grabe talaga, ang dami nating zodiac vibes na na-share ngayon. And, syempre, marami ring nakarelate for sure, kahit di sila nagko-comment. Pero feeling ko, nakaka-relate sila sa atin. Lalo na sa mga naghahanap ng mga sagot o plano this 2025. Sana ay nabigyan namin kayo ng konting guide. Yan. Iba talaga ang feeling kapag alam mo yung direction na pwedeng tahakin, partner, no? Pero alam mo, partner, hindi lang dapat sa hula or sa horoscope na tatapos ang usapan. Yes. Kailangan din natin namang take action para gawing reality yung mga swerte. Kaya mga karadyo Agri, ready na ba kayo sa next segment natin? Itong segment naman natin ngayon ay siguradong makakatulong sa inyo para masulit ang swerte ngayong taon. Yan, ang gusto nating, ito pinakagusto nating segment, feeling ko, no? Ito yung tinatawag na nating Swerte Hacks 2025. Ay, pati yung swerte may hacks na din. Very trendy, Yes. Dito magbibigay kami ng mga practical tips, life hacks at konting life lessons at mga feng shui, yan, mga Chinese belief nga para naman ma-maximize natin yung mga good vibes at ang swerte ngayong taon, di ba? Ayan. Disclaimer lang ulit, partner. Ito ay guide lang naman po at nasa inyo pa din yung patutunguhan ng inyong career ngayong 2025. Yan. So, minsan kasi simple lang talaga ang mga kailangan nating gawin. Tama ba yun, partner? Totoo, partner. Yes. Pero kung consistent tayo sa mga ito, malayo talaga yung mararating natin. Di ba? Consistency is the key din. Kaya kung gusto mo ng more swerte sa pera, love, career, o kaya sa overall happiness mo, tumutok ka lang dito. No? Karadyo Agri. Yes, hindi lang yan, partner, no? Isisingit din natin yung ilang interesting ideas like yun nga, nabanggit ko yung mga tips nga nung sa feng shui na madaling gawin sa bahay, mga lucky charms na pwedeng gamitin at mga daily habits na scientifically proven na pampaganda ng buhay. Ayan. O, diba? Pati mga life hacks, pasok na rin sa lifestyle ng mga busy, stress, o kahit chill lang ng mga tao, covered na rin natin yan. Kasi partner,
hindi naman kailangan maging komplikado ang buhay para maging masaya at magaan. Yan, kaya ang tanong sa ating mga listeners, ready na ba kayo? Ready na ba? Kasi Ako ready kami na. ready Yes. na. So, let's start with our first hack, no? Yung declutter for luck and peace of mind. Alam mo ba na ayon sa mga feng shui, no, ang kalat sa paligid ay parang balakid sa swerte. Ayan, parang hindi makapasok ang positive energy sa buhay mo kung puro tambak nga naman ng gamit, di ba, partner? Ayan, oo nga partner. Kaya sa mga listeners natin dyan, simulan nyo na ang maliliit na tanggalin yung mga gamit na hindi naman na kailangan. Pwede nyo itong i-donate o i-recycle. Bukod sa mas magiging maaliwalas ang space nyo, nakakatulong din talaga to sa iba, di ba? Sa pag-donate. Oo, partner. Plus yung, sabi nga nila yung a clutter-free space leads to a clutter-free mind. Yan. Magugulat ka kung gaano kagaan sa pakiramdam kapag maayos ang paligid mo. Swerte agad. Kumbaga, mental health mo palang maayos na, di ba? Yes, tama ka dyan. Next hack naman natin, create a gratitude journal. Napakasimple nito pero sobrang powerful. Alam nyo ba na ang pag-practice ng gratitude araw-araw ay scientifically proven na nagbabawas ng stress at nagpapataas ng happiness level natin? Totoo yan, partner. Hindi naman kailangan na maging komplikado. Gaya nga ng Yes. sinabi mo kanina. Every night, bago matulog, sulat ka lang ng kahit 3 bagay na nagpapasalamat ka sa araw na yon. Kahit simpleng bagay lang tulad ng masarap na kape, maaliwalas na weather, or yung time na nakapagpahinga ka. Malaking bagay na yun. Kapag ginawa mo to, make sure na consistent ka at mapapansin mo na mas nagiging positive ka sa mga pananaw mo sa life. At alam mo, partner, ang positive mindset ay parang magnet yan ng swerte, di ba? Totoo yan, partner. At eto pa nga, no, simple pero effective. Yung add lucky plants to your home. Yun. Alam mo ba na yung halaman tulad ng mga money plant, bamboo, yan, at peace lily ay considered lucky sa feng shui. Yan. Bukod sa nakakaganda ng bahay, ay nakaka-attract din daw ito ng swerte. Oh, di ba? Ayan, bet ko yan, partner. At Parang hindi lang... magkano kaya yun? Bibili ka na ba? At hindi lang swerte ang dala ng plants. Syempre, nagdadala din sila ng fresh air at relaxation. Pero reminder, siguraduhin na aalagaan nyo rin ang mga halaman nyo para hindi stagnant ang energy. Diba? Yan, at ang next hack nga naman, no, yung practice, give, and you shall receive. Ito, partner, timeless hack na rin kasi to, no, na pampaswerte, kundi mapabuti rin yung relasyon sa iba. Yes. Kapag nagbigay ka ng tulong, kahit maliit, parang pinapaikot mo lang din yung good energy. Yan. Ayan, tama ka dyan, partner. Kahit simpleng pag-share lang ng blessings mo, like treating your friend, o sa coffee man yan, o pagtulong sa ibang nangangailangan, ang pagbalik niyan sa'yo ay tenfold. Kumbaga, parang nagbigay ka ng space sa buhay mo para mas maraming blessing ang pumasok sa'yo. Yan. At isa pang hack nga natin ngayon, no, yung develop a morning ritual. Yung, napansin mo ba kung gaano ka powerful, partner, yung umaga para iset yung tone sa buong araw? Kumbaga, pag nag-start ka ng umaga na ganito yung vibe mo, parang the rest of the day, ganun din. It will follow, yes. Yan, tama ka dyan, partner. Kaya simulan nyo ang umaga nyo sa small but intentional habits. Pwede kayong mag-meditate for 5 minutes, mag-exercise kahit stretching lang, and uminom din ng tubig na may lemon para sa detox na din. Siyempre, importante, no, consistency. Ang mga small habits na yan, kapag pinagsama-sama, ay magiging game changer talaga. At kailangan lang din natin mag-focus sa productivity, yung energy mo, para maging swerte ka araw-araw. Ayan, isa pa, partner, yung activate the weather corner. Ayan, alam nyo ba yung mga karadyo agri na sa feng shui, ang southeast corner ng bahay nyo o opisina ay tinatawag na wealth corner? Ito raw ay ang lugar kung saan pwedeng maka-attract ng abundance and prosperity. Totoo yan, partner. Kaya make sure na malinis at well-lit ang area na ito. Pwede kayong maglagay ng money tree or bowl of coins or crystals tulad ng pyrite para ma-enhance ang energy or yung energy ng wealth ba, kumbaga. Pero tandaan, no, bawal ang kalat dito kasi nakakabara ito ng flow ng swerte. Ayan. So, panatilihin siyang malinis. Saka kung may halaman ka, siguraduhin healthy at green ang leaves kasi ang pag-aalaga ng plants ay simbolo din ng growth at finances mo. Ayan, ang next tip naman ay ang enhance the flow of chi.
Ang chi o life energy nga na tinatawag ay kailangang mag-flow ng maayos sa buong bahay mo. Kaya siguraduhin walang nakaharang na main door mo tulad ng sapatos o basurahan. Yes, ang main door ay tinatawag na mouth of chi. So partner, dito pumapasok yung good energy sa bahay mo. Kaya malinis dapat ang entrance at maglagay ng welcome mat sa na fresh tignan. Pwede ka rin maglagay ng halaman sa gilid ng pintuan para i-attract pa ang fresh vibes. At syempre, huwag kalimutan na buksan ang bintana regularly. Yan, para pumasok ang bagong energy at mawala yung mga stagnant air. Mas fresh na, 'di ba? Mas lucky pa, 'di ba? Yes. Maliban pa dyan, partner, ay meron din tayong hack na tinatawag na use feng shui color wisely. Alam nyo ba na bawat taon may specific colors na magpapalakas ng good energy? So, para sa 2025, ang mga recommended colors ay green, blue, at gold dahil nagbibigay ito ng balance and abundance. Tama ka dyan, partner, no? Pwede mong gamitin yung mga colors na ito sa pagde-decorate ng iyong bahay, sa mga damit mo, kahit sa workspace mo. Yun, halimbawa nga, no, maglagay ng gold accent sa desk para maka-attract ng success sa trabaho. Yes, at kung gusto mo naman ng calming energy sa bahay, subukang maglagay ng green decor tulad ng throw pillows or table runners para nagdadala ito ng harmony at growth vibes. Ayan, at ito pa, partner, yung tinatawag nga naman na place a fountain for career growth. Yes. Ang tubig ay simbolo ng flow at abundance, kaya ang paglalagay ng maliit na fountain sa north area ng iyong bahay or opisina ay makakatulong sa career luck mo. Oo nga, partner, pero importanteng tandaan po na siguraduhin flowing ang water ng fountain at hindi stagnant kasi kailangan ang continuous movement para tuloy-tuloy din ang pasok ng swerte. Yan, kung walang fountain naman, no, partner, pwede rin gumamit ng aquarium na may goldfish. Yan. Kasi daw, sinasabi daw nila na ang goldfish ay simbolo ng prosperity. Pero syempre, alagaan din natin sila ng maayos. Yes, grabe, partner, ang daming insights, 'di ba? Mga karadyo Agri, alam ko marami sa inyo ang excited nang subukan ang mga feng shui hacks na ito na binahagi namin sa inyo. So, alin sa mga tips na ito ang gusto nyong i-apply sa inyong buhay? Paki-comment naman po. At syempre, gusto naming marinig kung ilan yung mga tips na kung ano yung tips na pinaka-useful sa inyo. Yes, or kung may sarili rin kayong feng shui tips o may mga rituals kayong ginagawa sa bahay or opisina para makamit ang swerte, i-share nyo naman sa amin. Yan, comment down. Yan, malay mo, baka makatulong pa kayo sa iba nating mga listeners. Yan, lahat tayo ay may kanya-kanyang paraan ng pagpapalakas ng positive energy sa ating mga buhay. Kaya ituloy lang natin ang pag-share ng good vibes. Ayan, kaya tandaan natin mga karadyo Agri, ang swerte hindi lang basta dumarating, hindi lang tayo naghihintay, kundi ginagawa rin natin ito sa pagmamagitan ng tamang mindset, mga positibong habits at pagpapalakas ng energy sa paligid natin na na-attract natin, syempre, yung mga blessing na nararapat para sa atin, di ba? Tama ka dyan, partner. Kung matututunan natin yung mga tamang pamamaraan at mindset, di ba nga, ay magiging mas madali ang pag-attract ng good fortune at prosperity sa buhay natin. Huwag kalimutan, you're in control of your own destiny. Kaya, let's help each other na palaganapin ang positive energy sa ating mga buhay. Yes, kaya bago tayo magtapos, mag-recap muna tayo ng mga pinag-usapan natin kanina. Una, don't forget to activate your wealth corner, clean your space, and be mindful of your chi. Dapat lagi nating bigyan ng lugar ang positivity sa ating mga tahanan at trabaho. Tama, partner, at hindi lang yan. Remember the power of color. Subukan gamitin ang mga lucky colors para i-enhance ang energy sa iyong bahay. Yan, maliban pa dyan, no? Yung mga small fountains ay maganda for career growth. And of course, wag natin kalimutan yung importance din ng decluttering. Ayan. Sana mga karadyo Agri, may natutunan kayong mga bagong feng shui tips na pwede nyong simulan ngayong taon. Kumbaga, it's a fresh start for everyone. Kaya why not make 2025 the year of good vibes and prosperity? I agree, partner. At sa lahat ng mga tips na ito ay sana magbigay sa inyo ng konting inspirasyon sa mga naniniwala sa swerte at sa mga gustong maging mas mindful sa energy ng kanilang paligid. Let's make this year our best one yet.
Bago tayo magtapos, gusto naming magpasalamat sa inyo na nakikinig sa amin, di ba? Stay positive lang, mga Karadyo Agri, and keep spreading the good vibes, and we'll see you again on the next episode. Muli, ako po si Vina. At ako naman si Rose na nagsasabing, keep shining and stay lucky. Yan, maraming salamat sa inyong pagsama sa isa na namang episode ng Patok, ang programang hatid ang mga bagong topics na tiyak kapupulutan ng bagong kaalaman. Kita-kits sa susunod na episode. Ito ang Patok, dito lamang sa Radyo Agri 90.1 FM. Kasaganaan para sa bayan.